super long distance na bloodline na breed ko. Batak Quiapong Manyakis, score number 1. Galing, naka-score. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So for today's video, yan, umaraw mga lodi. I like that. So nung mga nakaraang few days is maulan nga. Ngayon maaraw, sasamantalahin natin to at kakakawalan natin mga ibon. Di ko pinapakawalan sila pag masama ang panahon mga lodi. Kasi mahirap na magkasakit. Di bali nang mawala yung ibon sa race o ano man madisgrasya sa race, at least na ilaban natin sa race. Mahirap yung nagkasakit tas di natin ma-erase. So yan sila ngayon, papakawalan natin sila mga lodi. Yan, and then bigyan natin sila ng self bath pag maliligo sila, pag gusto nila. So yun, samahan nyo ako today. And may mukhang meron tayong bagong papisa mga lodi, pakita ko sa inyo. Let's go. Ayan, na-late tayo, di ko na videoan yung paglabas ng iba. Nagbablog nga pala sa Batang Quiapo. Candidate natin kung mag-race man tayo. So magbuti na yung handa mga lodi. Ayan, hindi ko naman sinasabing talagang hindi na magre-race, pero mas mabuti na yung handa. Kung magre-race, abangan nyo na lang. Pero mukhang ano muna tayo. Ay, buti hindi nakakawala si Wellsport mga lodi. Buti na lumipad yung ano natin. Kung hindi, tagpos tayo. Layo pa naman ng driving yan pagkakakukuhanin uli natin si Mokong. Ayan, sabay ay sila. Yeeha! Tuwan-tuwa sila mga lodi. Maaraw, nagtuldok agad. Ayan Woohoo! Enjoy na enjoy sila ngayon mga lodi. Ayan Ayun parang mga bituin sa langit na kumikinang-kinang-kinang. Ayan, taas agad mga lodi. Nag-enjoy sila. Ngayon lang nagkasama yung kaksakahin mga lodi. Parang napansin ko kasi pag long distance, pangit yung may itlog o depende rin sa ibon. Kasi merong mga ibon na masyadong attach sa itlog nila. Ang tendency, hindi na nakakakain ng maayos, bumabagsak yung katawan. Ganun nangyari kay Junior Stubborn, kaya pumangit yung lipad nitong long distance. Ayan, saka si Batang Quiapo ganun din pag may itlog, pangit. Pero si Stubborn, kahit ano talaga mangyari yung katawan niya, hindi bumabagsak. Kaya lang talaga kailangan mo talaga ng yung feeding talaga, kailangan nakakain nila ng maayos. Pansin ko kasi yung iba hindi na nakakain na maayos, gusto na isa-isip agad is lumukob yan. Alright, ayan na, nagbabaan na sila mga lodi, direkta dun sa ano natin, paliguan. Ayan sabi ko na gusto talaga nilang maligo. Si darling natin, yung daybird ng 796 km na 32 place yata siya doon mga kalapatids, smash race. Ang daming hindi nakapagpaklak nun. Ayan, naliligo Ayan, sarap na sarap sila Yan ang gusto ko, naliligo. Good job. Ayan. Pang ano yan mga kalapatids, pampatanggal stress. Ayan, si Manyakis na Stubborn bumaba Ayan Alright, good job. Ayun pati si Manyakis na Batang Quiapo. Ayan Batak Quiapong Manyakis, score number 1. Galing, naka-score. Ayan sila, ligo-ligo tayo muna mga kalapatids. Nagpapatanggal ng libag. Ayan Ayan, bago lumipad ng road to nothing tayo. Yung iba, preparation for 1,200 km, tayo road to nothing. Alright. Ayan mga lodi. Ayan, habang rumuronda pa rin yung mga ibon natin. Sana ba? Nahiya na, ay lumitaw. Ayun. Ayan, so habang rumuronda sila yun mga lodi, ayoko na talaga sana mag-race kasi nakapokus talaga ako dun sa darating na mga breeding ko mga lodi. Gusto ko talaga mag-breed ng mas marami, ng mas malakas para next year, di ba? Napaghanda natin yung next year. Kaya lang masyado ako na-challenge mga lodi kasi unang-una, first time ko maglilipad, kung maglipad man ako ng 900 km and 1,200 km is first time in my life na maglilipad dito sa New Zealand ng ganong kalayo. So yun, parang na-challenge ako, sobrang na-challenge ako dun sa isang comment na nabasa ko dun sa nag-comment siya dun sa isang vlogger. At sinabi niya na si Unulop hanggang 700 km lang ang
kayang ilipad, parang ganon. Hindi ko raw kayang maglipad ng 900 and 1,200 kilometer. Takot daw ako. So, shout out dun sa nag-comment na yon, dahil sa'yo lalo akong namomotivate maglipad ng malayo. So, yan, kung magbago man ang isip ko, naka-ready yung ibon ko. Kinokondisyon ko sila at ginagawa ko lahat para i-prepare ko dun sa ganong kalayong race. Magbago man ang isip natin. Pero as of now, yung utak ko ngayon is nakando sa breeding season, mga lodi. Gusto ko talagang mag-breed. Kasi kung ililipad yung mga ibon ko, makalipad ako sa 900, 1,200 na yan. O sa 1,200 kilometer. Pero, paano naman yung panglipad ko next year, 'di ba? Wala naman akong breeder. Kaya kung mapapansin niyo, talagang magsasawa kayo sa sinasabi ko, laging stubborn line. Kasi yun lang talaga mga breeder ko. Meron ako mga in-infuse sila Wellsford. Yan, at meron ako mga bagong bloodline dito, kaya lang hindi ko na pinapakita dahil nga sa magnanakaw. Baka mamaya pag-interesan na naman. To be honest, si Lotlot, pinaris ko na rin sa magandang kak ngayon, mga lodi. Yan, talagang yung kak na yun, super long distance yung mga bloodline, and hopefully na maglabas si Lotlot ng or yung pairing na yun maglabas ng maganda. Ayan, so yan, tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari sa kapalaran natin dito sa New Zealand. Yan, pero hindi man tayo maglipad ng long distance na yan, happy ako sa mga naging performance natin this season. Sabi nga, dapat ang performance mo every season is pataas ng pataas, hindi tumaas biglang baba, taas bababa, taas bababa. Ayan, di ba? So ang ano natin last year, talagang gulong tayo. Ngayon, I mean last year nag-champion tayo yearling. Anong unang season ko pala, talagang gulong, mga lodi. As in, young bird season pa lang, talagang kung 40 plus ang naglipad, pang 41 tayo. Yan. So, ngayon, pangalawang season ko yung kay Stubborn, nag-yearling champion agad tayo, 700 plus kilometer. And then this year, napang third ako sa club, napang second ako sa club, and then nag-federation champion ako North Section sa 500 plus kilometer, mga lodi. So napaganda ng season natin ngayon. And yun, hopefully next year, mga lodi, abangan nyo next year, malalakas na unulop line ng lilipad. Tandaan nyo yan. Yan, abangan nyo, mas nakaka-enjoy yun. Yan, meron na tayo as of now, meron na tayong 8 painakay dito, and then meron pa tayong mga pinalalaki. And meron pa rin papisa. Pakita ko pala sa inyo, meron pala tayong bagong papisa. Ayan, ito, super long distance yung mga bloodline nito, yung mga nililipad ng mga, yung pinanalo ng mga bloodline niya. Alright? Ayan, mga lodi, ito yung sinasabi ko sa inyo na magandang papisa natin ngayon. Ayan, oh. Ayan, napakaganda, mga lodi. Ito yung super long distance na bloodline na breed ko. Kasi ang tatay nito is si Wellsford natin, yung blue bar white flight na pied. Talagang pinarisan ko siya ng iba-ibang hen, tas pinayaya ko yung itlog dahil gustong gusto ko talaga siyang masubukan, dahil talagang yung bloodline is Wellsford is talaga nagpe-perform mapa sprint, mapa long distance. Kaya ayan, pinarisan ko siya ng iba-ibang hen, and yung nanay talaga nito is pang long distance talaga. Yung mga bloodline is nagpe-perform sa long distance, nagcha-champion talaga sa long distance. Ayan. So, ito, masusubukan natin tong tong single nest. Sayang nga, nag-single nest dahil nabutas ni Wellsford yung isang itlog. And then may second clutch pa to, mga lodi. Yan, pinayaya ko ulit to. Ito, tong dalawang pares na to is naka dalawang clutch na sa atin. Ito yung blue bar na yon is finisher ng 1,200 km, napakapogi, di ba? And then yung blue checker white flight. Yung blue checker na hen na yan is ka-bloodline din ni ni Wellsford. And ayan, nakadalawang clutch na sa atin. Kaya ginagawa ko na siyang pangyaya ngayon dahil susubukan lang naman natin yung mga anak nila. But ayan, ito, meron na naman tayong papisa. Napakaganda, mga lodi, oh. So pakita ko sa inyo yung meron pa akong dalawang magiging kapatid nito. Kung sakaling mapipisa is pinayaya ko rin. Ayan, alright. And yung kapatid naman ng dalawang inakay, meron pa tayong abangan na dalawang anak dito, o dalawang kapatid niya kung sakaling mapipisayan pa, mga lodi, oh. Ayan, ang ganda na sukat, oh. Solid yung sukat, oh, mga lodi, ang laki, oh. Ayan, oh.
Yan, sana mapisa para tatlo silang magkakapatid na ililipad natin next year. Talagang ang bala ko talaga is mag-focus na sa breeding season para at least next year napaghandaan naman natin. Hindi yung makalipad nga tayo sa 1,200 km tapos next year wala tayong panglipad. 'Di ba? So ayan, hopefully mapisa yan at magandang bloodline din to. Ayan, pinayaya ko na lang sila. Ayan, tingnan niyo yung mga pangyaya natin, mga direct na anak ng ng champion ng 1,200 km. Saka yun oh, ayan, pangyaya na lang ngayon. Hindi, joke lang yan. Pero at least yan at least napakinabangan natin. Alright. Ayan sila mga lodi binibilad ko sila sa araw ngayon kasi ngayon lang umaraw. Pagyari nila mag self bath. Sinarado ko lang yung loop, hayaan ko lang silang maglipad ng mabilad sila kasi tendency ng iba na mamaris na kasi sila so yung iba, yung kak saka yung hen pumapasok agad sa loop, nagpaparisan dun sa loob, so hindi na lumalabas kaya nilock up ko sila ngayon. Sinarado ko yung loop para yan, dyan na sila bubong, hinahayaan ko sila bubong, lipad nang mabilad sila kasi ngayon lang talaga nabilad yung mga yan simula halos 3 days ago nang hindi ako nagpakawala dahil nga super ulan ng ulan. Napakaganda ng anak ni ayan mga lodi, nakikita niya yung blue bar na yan, ayan napakapogi. Ayan, one tamad ang itsura mga lodi. Kung ano itsura ni one tamad dati, yan, ganyan na ganyan, pero mukhang masipag naman lumipad to. Ayan, ayun yung yung blue bar na yan, yung may sibat sa mata na yan is yung pakpak niya merong sibal na puti. Ayan magkakapatid yan, magpipinsan. Ayan, magkakatabi na yan. Yan tatlong, yan tatlo na yan. Pinsan. Alright? Ayan na sila mga lodi Ayan si Darling Papasukin na natin sila. So honestly mga kalapatid, kahit na makuha nyo yung timpla ng short distance mix ko, long distance mix, nasa sa inyo pa rin yan. Alam niyo yun? Nasa observation nyo pa rin yan mga lodi. Ayan kahit na makuha nyo yung mga technique ko, nasa observation nyo pa rin yan kasi may mga timing yan na paano magbigay ng probiotics, paano magbigay ng antibiotic, paano yung ganong karami yung carbohydrates, ganong karami yung high protein o yung protein na binibigay nyo sa kalapate nyo. So nasa sa inyo yun. Ayan, ang number 1 na dapat nyong matutunan para sa akin ito natutunan ko lang din sa mga kalapatids natin sa mga around the world to mga lodi. Kasi ako, nag-iibon ako pero nagtatanong-tanong din ako sa mga veterano o kahit mga newbie lang din. Ayan, katulad ng mga tito ko sa Canada, si Joven Pigeon Loop. Ayan, pinagtatanongan ko yan. Mga kalapatids natin dito, si Brains Loop or Louie, sila Ryan. Ayan, pinagtatanongan ko yan. Sa Australia, sila Sedel. Ayan, nagtatanong ako dyan. Marami akong pinagtatanungan, hindi lang sila. So, hindi naman lahat ng sinasabi nila is mali. Lahat ng sinasabi nila is tama. Ang problema dun, kailangan pumick up ka lang dun na alam mong sa tingin mo gagana dun sa mga ibon mo, sa sistema mo. Ayan. So, hindi lahat ng sinasabi nila is ginagawa ko. Kumukuha lang ako dun, pumipick up lang ako dun. Kasi ikaw ang nakakakita sa ibon mo kung ano yung magiging maganda para sa kanila, ano yung magiging maganda para sa ikalilipad nila, o ano yung magiging magandang ibibigay mo sa kanila para gumanda yung race result nila o yung lipad nila. So nasa sa inyo yun. Pero naalala ko pinaka the best daw is naalala ko nag-vlog ako kay one of the best flyer ng short to long distance dito, Air Force One. Air Force One, sa mga hindi hindi nakakaalam kung sino si Air Force One. Air Force One ayun yung mga pinagmulan din ng mga stubborn line natin mga lodi. Isa yun, yan. So dun din nakakuha ng mga bloodline si Brains Loop, si Air Force One, yan. So magaling siya sa short to long distance, naglalaro siya. Hindi totoo yung pang sprint lang tong ibon na to o pang long distance lang tong ibon na to. Walang ganun sa kanya. So pag nag-race siya mga lodi, talagang short distance to long distance, walang sprint sa kanya, walang long distance sa kanya, lahat nilalaruan niya. Nananalo siya short to long distance. And ang kagandahan doon mga lodi talaga nagcha-champion siya.
And kung di ako nagkakamali, talagang siguro in history ng Henderson Classic namin tong last race na 700 plus kilometer is talagang hakot niya lahat ng trophy. First Tuhen, first yearling Henderson Classic. Ayan, nakuha niya. Saka yung hindi niya lang nakuha is 2x2 team yearling, mga kalapatid, derby ang nakakuha nun si Roger Smith. But halos nahakot niya lahat ng trophy. Ang lupit, napakalupit mga lodi. So ayun din yung isa sa mga nagiging mentor namin ni Brainslop dito. Magaling siya magturo, mabait. Napaka stricto niya sa pag-ibon, mga lodi. Talagang walang patawad yun. Pag mahina ang ibon, tanggal ka talaga agad sa team. Ayan, ganun siya katindi. Ayan, bakit ka nga naman magsasayang ng oras sa mga ibon na mahihina kahit maganda pa ang kulay niyan? Pero pagka hindi nag-perform sa race, tanggal ka. Katulad niyan, tinahin si Wellsport. Ang pogi, di ba? Pero pag hindi magaling mag-race yan at hindi nagpo-produce na magandang lahi yan, o na mga young bird na hindi magandang mag-produce ng young bird na nagpapanalo o magandang lumipad, tanggal talaga yan. Ganun siya katindi. Huwag kang magsayang ng time. Ayun yung isa sa mga sikreto talaga. And hindi lang about sa feeding. Maraming factor yan. Una, training. Ayan. Napaka-importante din talaga ng training. Training, observation, feeding, yung paggagamot. Lahat yan importante, mga lodi. Alright? So, ayan. Ano natin to. Pakainin natin sila. Baka makapag-relax na sila, right? Ayan, mga lodi. Ayan, sarap na sarap sila. Ngayon na sila nagkasama-samang kumain. Ayan. Matindi. Ngayon lang sila nagkasama-samang kumain, mga lodi. Ayan, ayan. Tibay, ngayon lang pinapakain ko sa kanila. Simpleng-simple lang, mga kalapatids. Ayan, yung mga kung ano may pinapakain ko sa kanila is nakinig lang din ako sa mga talagang matitindi nating mga kalapatids. Alam nyo, hindi mo kailangan na magtanong lang sa veterano, kailangan mo rin magtanong sa newbie, kasi mostly ng newbie ngayon ayun lang nagpapanalo, mga lodi. Alright, so dito ko na lang yarin yung vlog natin. Shout out sa inyo lahat, bye.